Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jimbok Apan TV at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3136 hanggang 3140. Sa tukso ng double cooked meat, tiyak na hindi ibebenta ni Chiho ang Aaron. Tumanggo siya, ngunit hindi siya tumigil saglit. Sa huli, si Chiho, na umaasa sa kanyang sariling lakas, ay pumatay ng 10 bahagi ng double-cooked na karne, na ikinatakot ng mga may-ari ng restaurant at mga waiter. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang kamangha-manghang dami ng pagkain. Mamantika o hindi, nakangiting tanong ni Aaron. Tumanggo si Chiho. Masarap man ang double-cooked meat, sobra-sobra itong kainin. Talagang mamantika at mabaho. Si Han 3000 ay naglabas ng isang banal na kastanyas. Ang ganitong uri ng magandang bagay ay wala na siya ngayon, ngunit si Chiho ay talagang sulit na ibigay niya. Kumain ka na. Prutas yan. Maganda to para mawala ang pagkabagot. Sabi ni Aaron. Hindi gaanong nagtanong si Chiho. Matapos kunin ay inilagay niya ito sa kanyang bibig at nginuya. Hindi man lang niya ito natikman. Pagkatapos bayaran ang bill, pinabalik ng Aaron si Chiho sa bahay ng may-ari. Natatakot siyang mawala ang tanga. Sa harap ng sitwasyong ito, nagulat si Chongyang. Hindi lamang inimbitahan ni Han Sanchen si Chiho sa hapunan, ngunit pinabalik din siya ng personal. Anong uri ng paggamot ang kailangan nito? Sa kasalukuyang katayuan ng Aaron, ang Yanjing sa kabuuan, hindi banggitin na ang lahat ng mga bilog sa negosyo at martial arts ay magpapahalaga sa kanya. Hindi bababa sa higit sa kalahati sa kanila ang umaasa na makipagkaibigan sa Aaron. Hindi maisip ni Chongyang ang dahilan kung bakit niya tinatrato ng maayos ang kanyang mga apprentice sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa mga may mataas na katayuan. Chiho, may sinabi ba siya sa iyo? Pagkaalis ng Aaron, tinanong ni Chongyang si Chihyuzi. Master, busog na busog ako. Matulog muna ako, sabi ni Chiho. Kumain ka at matulog. Baboy ka ba? Sabihin mo kung anong nangyari sa inyo. Matigas na sabi ni Chongyang. Hindi naglakas loob si Chiho na saktan ang kanyang amo, kaya kailangan niyang tapat na sabihin, inimbitahan niya akong kumain ng double-cooked meat, at sinabi rin sa akin na pagkatapos na maging matagumpay ang pagsasanay, bumalik sa kanya pagkatapos bumaba ng bundok, at niyaya niya akong kumain ito. Nang marinig ito ni Chongyang, tumingin siya sa kanyang mga kaibigan. Nahulaan ng may-ari ng museo, interesado ba ang Aaron sa potensyal ng iyong apprentice at nais na linangin siya bilang kanyang sariling tao? Ang pisikal na kalidad ni Chiho ay pinili ni Chongyang, at ang kanyang mga tagumpay sa martial arts sa hinaharap ay hindi dapat banggitin. Hindi gaanong iisipin ng Chongyang ang tungkol dito kung ito ay anumang martial arts museum, dahil ang hinaharap na lakas ni Chiho ay tiyak na tutulong sa mga martial arts museum na ito. Ngunit ang kabilang panig ay Aaron, na dahilan upang magduda si Chongyang na mayroon siyang ibang layunin. Ang kanyang lakas ay lalakas lamang sa hinaharap. Kahit na matagumpay ang pagsasanay ni Chiho, tinatayang hindi siya magiging kalahati ng lakas ng Aaron, kakaiba na siya ay sabik na linangin si Chiho bilang kanyang sariling tao. Kung mayroon kang higit na potensyal, maaari ka bang makipagkompetensya sa Aaron? Sagot ni Chongyang. Tumanggo ang may-ari ng museo. Ito ang katotohanan. Sa kasalukuyang lakas ng Aaron, hindi niya maisip sa hinaharap. Wala siyang dahilan para alalahanin si Chiho sa oras na ito. Ano pa ba ang hindi mo sinabi sa akin? Patuloy na tinanong ni Chongyang si Chiho. Wala na.
Si Chiho ay umiling ng kanyang ulo. Pinaalalahanan siya ni Aaron na hindi niya masasabi kay Chongyang ang nangyari sa kabilang mundo. Kung hindi, walang makakain na karne sa hinaharap, na hindi matatanggap ni Chiho. Hindi nagduda si Chongyang kay Chiho, dahil bilang isang apprentice, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsinungaling sa kanya. Marahil, ang layunin ng Aaron ay talagang ganito. Kasabay nito, ang isang eroplano sa Yanjing Airport ay lumapag, at isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng damit ay lumabas ng eroplano. Huminga ng malalim sa pamilyar na hangin ng Yanjing, unti-unting nagpakita ng ngiti ang mukha ng matanda. Kung ikukumpara sa gitna ng mundo, mas kaakit-akit ang hangin dito. Hindi ko inaasahan na makakabalik ako balang araw. Bumantong hininga si Han Tianyang at sinabi na mula nang mahuli siya sa gitna ng mundo, tinanggap na ni Han Tianyang ang kanyang buhay. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng lugar na iyon, kaya talagang hindi niya inaasahang makikita pa ito. Ang hindi inaasahan ni Han Tianyang ay nagawa niyang lisanin ang gitna ng mundo ng buhay, na may kinalaman sa Aaron. Sa kanyang pagbabalik, maraming beses siyang na-curious kung ano ang nangyayari, ngunit hindi gaano man niya katigasan ang kanyang utak, hindi niya maiugnay ang kanyang sariling mga gawain sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay nasa kanyang kabataan lamang. Paano siya magkakarelasyon kay Nangang Boleng? Matanda, pupunta ka. Ang mabubuting aso ay hindi nakaharang. Hindi mo ba narinig? Isang naiinip na boses ang nagmula sa likuran. Ngumiti si Han Tianyang. Kung alam ng binata kung sino ang nakatayo sa harapan niya, diretso siyang matatakot. Ngunit walang pakialam si Han Tianyang sa kanya. Si Han Tianyang ay nasa mabuting kalagayan at ayaw niyang masyadong mag-alala sa ganitong uri ng Xiaonian. Pagkalabas ng airport, hindi nagmadali si Han Tianyang na tumawag ng kotse pabalik sa bahay ni Han. Sa halip, lumakad siya ng mahabang daan. Sa loob ng mahabang panahon, hindi niya na-enjoy ang ganitong komportableng pakiramdam. Noong nasa puso siya ng lupa, buong araw siyang kasama ng malulupit na mga bilanggo, at naaamoy niya ang amoy ng dugo anumang oras. Dahil sa ganitong kapaligiran, nawalan ng pag-asa ang mga tao sa buhay. Ngayon, ang pag-asa ay bumalik, asol na langit at puting ulap, sariwang hangin, ito ay pang-araw-araw na bagay, ngunit para sa ilang mga tao, ito ay partikular na maluho. Ngayon ay hindi alam ni Han Tianyang kung ano ang nangyari sa pamilyang Han, ngunit sa kanyang opinyon, kasama si Nangang Chenkyo, ang pamilyang Han ay maaaring patatagin ang posisyon nito kahit na hindi ito nakakakuha ng napakahusay na pag-unlad. Sa oras na ito, isang sasakyan ang tuloy-tuloy na huminto sa lugar 10 metro bago ang kalusugan ni Han Tian. Isang pamilyar na figure, na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon, ang lumabas ng kotse. Si Han Cheng na parang dalawang gisantes papunta sa paliparan, hindi niya naisip na may nakilala siyang ama na eksaktong kapareho ng kanyang ama. Minsan ay naghinala ito sa kanya na mayroon siyang hallucinations. Ngunit pagkatapos na muling kuskusin ang kanyang mga mata, nalaman ni Han Cheng na hindi ito isang ilusyon. Kahit alam niyang maaaring tao lang ito na kamukha ng kanyang ama, hindi pa rin niya maiwasang ihinto ang sasakyan. Dapat ay naging abo na ang pamilyar na mukha na ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay makikita pa rin ito sa kanyang harapan. Biglang naisip si Han Cheng, kilala niya ang pamilyang Han sa ibang bansa, at mas marami siyang alam tungkol kay Han Tiansheng. Sasabihin ba niya na ang lalaking nasa harap niya ay si Han Tiansheng na nakauwi na, pero masyado silang magkahawig. Maiintindihan ni Han Tianyang ang nabigla na ekspresyon ni Han Cheng. Kung tutuusin, lumalabas na naman siya bilang isang patay. Kahit sino ay hindi makapaniwala. Matapos maglakad papunta kay Han Cheng na nakangiting sinabi ni Han Tianyang, "Binata, ano ang espesyal sa pagtingin mo sa akin ng ganito?" Naramdaman ni Han Cheng na ang kanyang mga tuwid na mata ay tila walang galang. Mabilis siyang humingi ng tawad at sinabing, "Sorry, masyado ka kasing kamukha ng tatay ko eh. Kaya lang ang impolite ko." "Ganun lang ba?" Nakangiting sabi ni Han Tianyang. Pakinggan ang pangungusap na ito, Han Cheng brain boom. Tulad ng dalawang gisantes, nalaman niya na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi lamang halos katulad ng kanyang ama, kundi pati na rin ang parehong boses. Ngunit, paano ito magiging posible? Patay na ang tatay ko. Bakit kaya siya nakatira dito?
Naaalala pa rin ni Han Cheng na nakita niya ang kanyang ama na pumasok sa incinerator gamit ang kanyang sariling mga mata at sa wakas ay naging isang tumpok ng mga buto. Ang mga tao ay hindi na muling mabubuhay pagkatapos ng kamatayan, at ang mga buto ay hindi maaaring manganak ng laman at dugo. Pambihira, I'll explain it to you pag-uwi ko, sabi ni Han Tianyang. Tuyo ang bibig ni Han Cheng at lumulunok siya. Alam niyang tatay niya ang lalaking ito, ngunit may ilang dahilan kung bakit bumalik mula sa mga patay ang kanyang ama. Sa madaling salita, ang pagkamatay ng aking ama ay isang ilusyon. Dad, sumakay ka na sa kotse. Tuwang-tuwang sabi ni Han Cheng. Pagkasakay ni Han Tianyang sa kotse, patuloy na tinitingnan ni Han Cheng si Han Tianyang sa rearview mirror, dahil ang ganitong kakaibang bagay ay masyadong hindi kapanipaniwala para sa kanya. Kahit may buhay na taong sumulpat sa kanyang harapan ay hindi pa rin siya makapaniwala. Maging si Han Cheng ay naghinala na nakakita siya ng multo, ngunit malinaw na mayroon siyang anino. Anong nangyayari sa bahay? Tanong ni Han Tianyang kay Han Cheng. Pagdating sa problemang ito, sumasakit ang ulo ni Han Cheng, dahil araw-araw lumalala ang kumpanya. Ngayon halos lahat ng kooperasyon ay nakansela. Ayon sa sitwasyong ito, maaaring mabangkarot ang kumpanya ni Han kung hindi ito makakatagal ng 3 buwan, at walang paraan si Nangong Chenkyo para iligtas si Han. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, mabangkarot ang pamilyang Han sa Marso, sabi ni Han Cheng. Pagkabangkarote, ang dalawang salitang ito ay nagpasimangot kay Han Tianyang. Ang pag-unlad ng pamilyang Han ay nasa tamang landas sa mahabang panahon. Hanggat hindi nanggugulo si Nangong, paano niya haharapin ang pagkabangkarote? Anong ginawa ng nanay mo? Tanong ni Han Tianyang. Sa katunayan, wala siyang ginawa. Nagtaboy lang siya ng Aaron palabas sa pamilyang Han, sabi ni Han Cheng. Bakit? Galit na sinabi ni Han Tianyang na alam niya na si Nangong Chenkyo ay partial kay Han Jun, ngunit ang Aaron ay ang pamilyang Han. Ano man ang nangyari, hindi maitaboy ang Aaron Han sa pamilyang Han. Dad, alam mo rin naman na si Mom ay palaging partial kay Han Jun, sa paningin niya, Aaron is nothing, so after a conflict, diretsyong nasira ang relasyon kaya nabangkarot ang kumpanya, sabi ni Han Cheng. Ang pagkabangkarote ng kumpanya ay may kinalaman sa 3,000 yuan. Puno ng pagdududa ang mukha ni Han Tianyang. Sa Aaron taong gulang, kahit na siya ay itinaboy sa pamilya Han, hindi siya maaaring magkaroon ng lakas upang harapin ang pamilya Han. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nakatakas siya mula sa gitna ng mundo. Ayon kay Nangong Bolang, ito ay nauugnay sa Aaron. Masasabi ba natin na si Aaron, isang binata, ay nakagawa ng hindi maisip na mga tagumpay? Sa katunayan, ang pagkabangkarote ng kumpanya ay walang direktang kaugnayan sa Aaron, at hindi pa siya nakagawa ng anumang bagay na naglalayon sa kumpanya. Gayunpaman, dahil siya ay masyadong makapangyarihan ngayon, ang mga kumpanya sa lahat ng laki sa Yanjing ay umaasa na makipagtulungan sa kanya, at ang dating kasosyo ng pamilyang Han ay sadyang lumayo sa pamilyang Han, na humahantong sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Han Cheng na hindi niya sinisisi ang Aaron. Kung tutusin, si Nangong Chenkyo ang unang naging malupit. Bukod dito, ang Aaron ay hindi gumawa ng anumang makabuluhang aksyon laban sa pamilyang Han. Kung hindi, matagal nang natapos ang kumpanya ng pamilyang Han. Ano ang status ng Aaron? Isang salita mula sa kanya ay sapat na upang wakasan ang pamilyang Han. Mukhang ang daming nangyari simula nung umalis ako. He's so powerful. What's his performance in? Tanong ni Han Tianyang. Wuji Summit, sabi ni Han Cheng. Napakunot ng noo si Han Tianyang. Ang Wuji Summit ay isang taunang kaganapan sa martial arts at Taoism circles sa Yanjing, ngunit paano ito maiuugnay sa Aaron? Bagamat alam ni Han Tianyang na sinasanay ni Yan Jun ang Aaron, hindi sapat ang kanyang edad at lakas para maging kwalipikado siya sa Wuji Summit. Siya ay dumalo sa Wuji Summit. Tanong ni Han Tianyang. Hindi lang yung participation. Hindi mapigilan ni Han Cheng na mapangiti ng mapait kapag pinag-uusapan niya ito. Minsan naisip nila ni Nangong Chenkyo na biro lang ang paglahok ni Aaron sa Wuji Summit. Paano niya maihahambing ang mga profesional na tao sa martial arts at Taoism circles? Ngunit ngayon, ang mga biro ang naging pinakamalakas na sampal sa mukha ni Han Cheng. Aaron hindi lamang inihambing, ngunit din shocked ang martial arts at Taoism bilog ng Yanjing.
Ngayon Yanjing Martial Arts World, na hindi nakakakilala sa Aaron, na hindi nang ahas na tingnan siya. Ang kanyang pagganap sa Wuji Summit ay nagulat sa buong martial arts circle sa Yanjing, at ngayon ay maraming tao ang nagpakilala sa kanya bilang kampyon. Sa kasalukuyan, ang kompetisyon ay hindi pa nakakarating sa final, ngunit hanggat nakasalubong niya ang kanyang kalaban, siya ay piliin na abandonahin ang kompetisyon at hintayin siya, natatakot ako na ang huling natitira. Paliwanag ni Han Cheng. Napakalakas. Nagulat si Han Tianyang. Ilang taon na si Aaron. Walang kalaban sa Yanjing. Dapat kilala mo si Chongyang, tanong ni Han Cheng. Tumanggo si Han Tianyang. Siya at si Chongyang ay kabilang sa parehong panahon. Noong si Chongyang ay nasa Yanjing, ang pamilya Han ay hindi kumita ng malaking halaga. Noong panahong iyon, si Han Tianyang ay isang hindi kilalang maliit na lalaki. Hindi ba retired na si Chongyang? Sinabi ni Han Tianyang, totoong nagretiro siya, ngunit dahil sa Aaron, lumabas siya muli ng bundok at nakipag-match sa kanya, sabi ni Han Cheng. Tumalon ng diretso ang talukap ni Han Tianyang, bagamat hindi niya tinanong ang resulta, ngunit tingnan mo ang ekspresyon ni Han Cheng, malamang nahulaan na niya. Ang Aaron ay nagawang manalo sa Chongyang sa kompetisyon ng Wuji Summit. Parang gawa-gawang kwento, ngunit ang hitsura ni Han Cheng ay hindi ito magagawa ng kwento. Matapos manalo sa Chongyang, maraming tao sa paaralan ng martial arts ang nagsabi na ang Aaron ang unang master ng Yanjing, sabi ni Han Cheng. Huminga ng malalim si Han Tianyang. Kaya ba siya pakakawalan ni Nangang Boleng? Gayunpaman, bilang pinakamalaking pribadong ekonomiya sa mundo, walang dahilan si Nangang Boleng para matakot sa isang lalaking malakas ang kamao. Hindi ba kayang harapin ng killer organization na kinokontrol niya ang isang katawan ng laman at dugo o higit pa sa mababaw na lakas ang Aaron? Bakit naging napakalakas ng Aaron? Nagtatakang tanong ni Han Tianyang. Umiling si Han Cheng, na siya ring pagdududa sa kanyang puso. Dahil dito, sinadya niyang tanungin si Yan Jun, pero sayang walang maisagot si Yan Jun. Ewan, kahit si Yan Jun ay hindi alam. Sabi ni Han Cheng, umuwi ka muna, gusto kong makita si Yan Jun. Han Tianyang said, from a certain level, Yan Jun is Aaron's master, so Aaron's strength, Yan Jun should be the most clear. Back home, Nangang Chenkyo and wala si Han Jun sa bahay nang makita ni Yan Jun si Han Tianyang, walang masyadong aksidente, dahil siya lang ang nakakaalam. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!